Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Handog ng Diyos sa tanan. Simulan natin ang Santa Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mahusay na kaayusan, pinamamahalaan mo ang mga ginagampanang paglilingkod ng mga anghel at mga tao para mo nang awang ipagkaloob na ang buhay namin sa lupa ay pangalagaan ng mga laging tumutuwang sa langit ng mga lingkod mong anghel sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab.
Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang paglilingkod sa kanya'y 1,000,000 bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasabay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong tinutulong ay lumalakas agad ako. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin, at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang makita ni Jesus si Natanael ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya hindi mandaraya." Tinanong ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita na ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita niyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay mamanik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Mga minamahal mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang kasi natin dito ay votive mass. Kasi sa iba na hindi naman nagse-celebrate ng piyestang ito ngayong araw, ang gagamitin lamang nila ay yung reading for this Friday in the 5th week of Easter. Pero tayo, ang pinili kasi natin ay kapistahan ng aparisyon ni San Miguel Arcangel. Piyesta po ngayon. Kasi una po si Father Edong ay deboto rin ni San Miguel Arcangel. Ako po ay ipinanganak sa San Miguel, Bulacan, ang lugar po ng aking ama. Kung saan ngayong araw pong ito ay malaking kapistahan. Ito po yung Piyestang Mayo, wag hong malilito. Yung pong September 29 is the Feast of Saint Michael, the Archangel.
kasama po ang iba pang mga anghel. Pero ito pong May 8 ay Piyestang Mayo, dedicated to the traditional feast of the apparition of Saint Michael the Archangel. Inaalala po yung kanyang papapakita sa Monte Gargano sa Italia. Ang panahon po ay 490 to 492. Ganun na po katagal. Inaalala po dito ni San Miguel Arcangel ay nagpakita sa isang kuweba na ngayon ay shrine na. At isa po ay inahalin tulad sa mga iba pang anghel na ang pawang pakay lamang na tukoy ay yung ipaglaban tayo sa ating pakikipaglaban sa iba't ibang klaseng kalaban, lalo na po pang-espiritual. Ako po ay pinalad na makarating doon sa Monte Gargano sa Italy nung ako po ay nagpunta ng 2019. At naroroon nga po sa isang kuweba ang isang imahe ni San Miguel Arcangel na puting-puti, na tapak-tapak po ang demonyo na tayo po ay pinapagsanggalang. 3 bagay ang tatandaan natin sa kanya. Una po, yung kanyang shield. Ito po yung pananggalang laban sa mga kaaway. Pangalawa po ay yung kanyang espada. Ito po yung kanyang ginamit para din itarak sa mga masasama, lalo na sa demonyo. At ang kanyang pakpak na kanyang ginagamit, napakalaki po ito para maaari po siyang tumungo kahit saan kung saan po siya kailangan. Si San Miguel Arcangel po ay anghel, hindi po superhero na akala lang natin. Siya po ay katuwang pa ng ibang anghel, kung saan po ang kanilang pagsisilbihan diretso ay ang Panginoong Hesukristo. Kung atin naman pong pupuntahan ang ating pagbasa ngayong araw, lalo na po sa mabuting balita, meron po tayong dapat ipamalita kung meron po tayong imamarites o ichichismis. Ito po yun na nakita natin at nakilala ang Panginoon gaya ng ginawa ni Natanael. Sabi niya, Rabbi, o kaya Guro, ikaw pong anak ng Diyos, Hari ng Israel. Tayo ay tinawag sa isang malapit na kaugnayan sa Diyos. Hindi po sa pamamagitan ng isang alingaw-ngaw o sabi-sabi lamang, ngunit po sa pamamagitan ng isang tinig na naglalayong magsalita sa ating mga puso. Kaya po sa ating ebanghelyo, inaanyayahan po tayo ni Jesus na tingnan ang ating sarili upang makita at maniwala sa ating kabutihan at kakayahang gumawa ng mabuti, gaya po ng pagkakilala at pagtatangi ni Jesus kay Natanael. Kasi minsan, pag nakagawa tayo ng masama, hindi na tayo makapaniwala na tayo ay makababawi dito. Tayo po ay laging pinapabawi ng Diyos na bumalik kung paano ba niya tayo ginawa, na tayo ay likas na mabuti. Na tayo man ay gumawa ng masama, malugmok sa kadiliman, tayo ay lagi makakabawi, tayo inaanyayahan. Ang nangyari po dito ay isang banal na paanyaya ng Panginoon. Lumabas po ang Diyos para hanapin at tawagin tayo. Siya po ang gumawa ng unang hakbang upang hanapin at iligtas tayo. Inihayag niya ang kanyang sarili at tumalapit sa atin. Hindi po siya nagtatago at lumalayo sa atin sa kabila ng ating mga kasalanan. Pagsasabihin nga po natin, talo tayo dito kasi una tayong minahal ng Diyos. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, bagamat tayo makasalanan, siya ang unang nagmahal sa atin. At yung ginagawa natin ay hindi para suklian yung pagmamahal na iyon, kundi yun talaga ang ninanais niya para sa atin. Tayo nga po yung madalas na lumalayo sa Diyos. Mas matapang pa at sasabihin, Lord, wag mo muna akong puntahan. Napakarumi ko, napakasama ko. Diyan ka muna, bahala muna ako dito sa buhay ko. Pero iba kasi ang pagkakilala natin sa ating sarili bilang tao. Panukat po ng isang tao ang tinitingnan natin, samantalang ang Diyos, hindi. Ang kanyang pagiging pagka-Diyos, ang kanyang ginagamit. Kilala natin siya, kaya kailan natin siya hanapin muli. Kahit nasa antas po tayo ng buhay o estado, maaari tayong bumalik sa Diyos. Hindi na po natin kailangang magpakalinis-linis pa ng ninanais natin kasi hindi naman po yun mangyayari. Kapag hindi na kaya, madalas doon lang tayo susuko kasi magsusuperman ka muna.
Kagaya ni Natanael na tinawag ni Kristo, isang tunay na Israelita, ang sinasabi po nun, kagaya siya ni Jacob, walang ibang nais pagsilbihan kundi lamang ang Diyos. Wala siyang paglilingkuran, bukod lamang kay Yahweh. Pagkatapos tiniyak ni Jesus kay Natanael na makakakita siya ng higit pang hindi kapani-paniwalang mga bagay, kaluwalhatian at kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At kagaya po ni Natanael, ganun din po si San Miguel. Walang ibang pinaglilingkuran kundi ang Diyos. Isang tunay na arkanghel. Si San Miguel Arkanghel po ay isang napakahalagang simbolo ng ating pagiging Katoliko na kadalasang ipinakikita na pinakikipaglaban tayo sa demonyo. Tunay po ba ang anghel? Tunay po. Napakarami sa ating magpapatunay sa mga karanasan sa mga anghel. Kung tunay po ang anghel, tunay po ba ang demonyo? Tunay din po. Nanonood po ba kayo ng Senate hearing o iba pang hearing sa telebisyon? Nagtatanong lang po ako, wala po akong ibig sabihin doon. Kasi nakikita naman natin po ang kasamaan sa paligid. That the devil prowls and is ready to take advantage of us anytime. Looking around, always looking for someone to devour. Kaya di po ba, noong nakaraang pandemic, we invoke the protection of Saint Michael the Archangel na tayo ay protektahan mula sa sakit, protektahan mula sa masama, protektahan mula sa demonyo. Tayo kanyang pinapaglaban. Kayo po, sino ang huli ninyong ipinaglaban? Sino rin ang huli ninyong kalaban? Maaari po ninyong tingnan ang inyong mga katabi kung nasaan kayo ngayon. At sabihin, demonyo, lumayo ka sa tabi ko. At maaari nyo ring sabihin na, poprotektahan ka ni San Miguel Arkanghel. Kaya sa ganoon po, ang instrumento din tayo na katuwang ni San Miguel sa kanyang pagtatanod sa pagsugpo ng pagkalat ng kasamaan. Dahil tayo rin po ay kawan ni Kristo. At naipakikita po natin ito sa uri ng ating pagsamba, paglilingkod, na siyang humuhubog sa ating buhay pananampalataya at buhay pamayanan. Ito po ay hindi isang pamanang debosyon lamang. Kagaya po ng pagdidebosyon natin kay San Miguel. Ito po ay mula sa karanasan ng ating pamayanan, mula sa pananampalataya bilang isang Katoliko, na nagbibigay po ng natatanging pagpapahayag ng ating pananampalataya. At habang pinapanatili po natin ito, nagiging pundasyon po ito, hindi lang bilang isang tradisyon, pero bilang pinapanampalataya natin sa ating simbahan. At gaya po ni San Miguel, nagsisilbi pong tagapag-ugnay sa ating lahat, saan man tayo naroroon. Kaya marami pong deboto nito mga kapanalig. Hindi lamang po yung mga kapanalig na narito sa Pilipinas, kundi pati mga kapanalig na sa ibang bahagi ng mundo. Matatandaan po ninyo na si Lucifer ay isang anghel din, tagapagdala ng liwanag, kaya po Lucifer, the bearer of the light. Pero nasilaw po siya sa sariling ilaw. Katanyagan na ninais din niyang maging Diyos at higitin pa ang Diyos. Kaya sa huli siya ay nasadlak sa kadiliman. Mula doon ay hindi na po siya nakaahon dahil mas pinili niya ang dilim. Yun po ang kaibahan natin. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na mamili. We were given a choice. We were not made robots na sunod-sunuran. Kaya tayo po ay binigyan ng pagpasya. Kaya alam po natin na tayo ay laging makakaasa na mayroong isang anghel na nakatunghay sa atin na magpoprotekta sa atin, na itutuon natin ang ating pansin doon sa mabubuti, na doon sa nagdadala ng tulay na liwanag. Marahil po ang himala na kahit ang mga mata ay walang maaaninag, lalo pat basa ng luha, pero ang puso po ang siyang natututong makakita
At sa katahimikan po ng pagdurusa ay binubulong ng Diyos ang isang paalala na napakatingkad at naging isang napakagandang pangitain para sa atin. Ito po ang padalhan tayo ng mga makakatuwang bukod po sa mga santong ating hinihinga ng tulong at dasal, naririyan po ang mga anghel para tayo ay protektahan. At dahil po dito tayo ay magpapatuloy patungo po sa liwanag kung saan naroroon ang Diyos, kung saan ang Diyos mismo ang liwanag, kung saan ang Diyos ay magpoprotekta sa atin. Ganun po sa parehong paraan, naway maging tapat tayo na bigkasin ang parehong pahayag ni Natanael tungkol kay Jesus. Guro, Rabay, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel. Nawaring siyang pananampalataya ring buong lakas na ipinapahayag ni San Miguel, Arkanghel, at ibinabahagi sa atin. Mga kapanalig, makakaasa po tayo ng tulong at gabay at proteksyon sa anghel na ito. San Miguel, Arkanghel, ipagsanggalang mo kami sa mga kaaway at paninilo ng demonyo. Amen. Ang ating mga panalangin sa araw na ito ay nilalapit natin sa Ama sa pamamagitan ng pagkilos ng mga banal na arkanghel. Ang mga ganap na espiritu na walang tigil na naglilingkod sa Diyos at sa Kanyang bayan. Ating pong panalangin sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami o Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami o Panginoon. Ang mga Kristiyanong nagdurusa dahil sa pag-uusig, naway ipagtanggol at palakasin ni San Miguel. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami o Panginoon. Ang mga nagpapahayag ng katotohanan, naway mabuhayan ng loob sa pangangalaga ni San Gabriel. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami o Panginoon. Ang ating mga kapatid na may sakit at nagdurusa, naway aliwin ni San Rafael. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami o Panginoon. Tayo naway magkaroon ng kababaan ng loob sa harap ng hiwaga ng paglikha na hindi natin nakikita. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami o Panginoon. Atin nawang laging mamalayan ang pagkilos ng ating mga anghel na nagatanod. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami o Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang natatanging kahilingan at kagalingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami o Panginoon. Diyos na may likha sa amin, tanggapin mo ang aming mga panalangin at kahilingan habang nagdiriwang kami dahil sa tulong ng mga anghel, sa kalangitan na natitipon sa paligid ng lambanang ito. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naghahain ng papuri sa iyong dumadalangin at sa pagpapadala ng mga anghel sa mga alay namin para maiharap sa iyo. Kalugdan mo ang mga ito at pagkalooban mong pakinabangan naming mga iniligtas mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa harap ng kadakilaan mo sa lupa at langit. Mga anghel at arkanghel ay di na makapagwawalang imig. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal. Itinuturing nila ang pinakamataas na karangalan ng magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay handog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagtubos ng iligtas mo kaming tanan, Poong Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo, mga relihiyoso, misyonero at anang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila ay muling mabubuhay. Gayun din na lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, si San Jose ang banal na esposo, si San Pablo, si San Carlo Acutis, si San Lorenzo Ruiz, na namatay dito sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at italayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumairin, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-alis ang kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin na napagsaluhan ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang dalangin namin mga dinudulutan nito ng lakas ay makatahak kami ng buong tapang sa landas ng kalangitan, sa maaasahang pagkalinga ng iyong mga anghel sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, taglayin ninyo ang pagmamahal at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesu Kristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesu Kristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipinapanalangin natin ang ating mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos na nagaling ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin sa pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matitinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabati nila ang inyong kabutihan at sila'y mapagpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mga mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Documento, novo cena,
Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. Na naglalaman sa kanyang sarili na lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos na sa ilalim ng kamanghamanghang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alala ng iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan at dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-lisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami